Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung anumang oras mo to pinapanood. Yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Abraham Zoe Achico, ang inyong partner pagdating sa car rental business. Ayan, tatalakayin po natin dito kung paano po ba kumita sa car rental business. And hindi na natin patatagalin, simulan na natin. Okay, number 1. Ano-ano ang mga pwede nating iparenta? Ito po ang ating mga pwedeng iparenta. Meron po tayo dito ng mga van na 15-seaters. Meron din po tayong mga L3H100 na umaabot po ng 20-seaters. Then, meron din po tayong mga MPV na 7-seaters. Like Expander, Avanza. Then, meron din po tayong mga 4-seaters para naman po sa mga Vios, Mirage, and anything po na meron tayong. Kung kasi minsan gusto nila ng malaking sasakyan, yung 7-seaters na inaarkila nila, kahit naman mag-isa lang sila. Kaya pwede yun kasi halos same price din naman ang price natin mula 4 to 7-seaters. Then ang sunod natin, paano nga ba ako magkakaroon ng client? Yan. Ang una na po na ninyong gagawin is magpo-post lang po kayo. Gamitin nyo po yung inyong Facebook, TikTok, Threads, IG, and ano pa pong platform na pwede po kayo magkaroon ng clients. Ang una nyo po dyan, syempre prospect, imposible namang wala kayong makuha agad na mga clients sa inyo pa lang. And then yung mga family, yan, friends, classmates, yung mga churchmate, ganyan, yung mga taong nasa paligid natin, workmates, yan yung mga pwede natin maiparenta. Then kapag naging consistent yung inyong pagpo-post, syempre malalaman nila na meron kayong car rental business. Syempre kapag ngayon ka lang nag-post tapos hindi ka na nagpo-post, paano nila malalaman na consistent yung business mo kung talagang legit? Dapat consistent ka, kahit isang araw ka lang, mag-my day ka lang, mag-post ka, tapos yung my day mo pa ulit-ulit. Pwede kang nagpa-my day ka, magsisingit ka ng car rental business. Imposibleng wala magtanong sa dyan ni isa. Then, ang pinakamaganda dyan na pwede mong gawin pa, pwede kang mag-post sa mga GC nyo, yan, sa mga kakilala nyo. Pwede nyo sabihin na meron kayong car rental business. Then, paano malalaman yung mga pricing? Yan. Ang mga pricing natin ay nasa GC. Andun na yung mula buong Luzon. Tapos tatanungin nyo doon kung all in or all out. Kapag sinabing all in, pag all in, sagot na lahat ng driver yon. Kunyari, 7,000 yung presyo mo. Andun na yung gas, tolls, parking fees. Yan yung mga all in. Then dito naman sa all out, sagot naman ng ang all out price naman natin, sabihin natin 3,500. Sagot naman ng client yung gas, toll, parking fees, and hidden charges. Yun ang pinagkaiba ng all in and all out. Basta pag all in, yan yung isang bayaran lang sila, wala na silang isipin. Tapos pag all out, syempre yung client mo yung magpapagas, magtotol, lahat yun. Yan ang pagkaiba ng all in and all out. May tanong kayo na kunyari na hindi nyo masagot, pwede nyo naman i-PM ako, pwede rin sa GC. Then kapag wala pa kayo sa GC, kontakin nyo ako para ma-add ko kayo kung gusto nyong talagang ma-focus yung car rental business, kasi meron akong GC sa mga lahat ng businesses na agent. Then meron ako nakafocus sa car rental lang. Kaya kung gusto nyong malaman pa yung ibang business, makikita nyo yan dun sa isang GC. Paano nga ba ang kitaan? Yan ang tanong kasi kung paano ang kitaan. Halimbawa, kung sa arkila nyo pa lang ng one day, nangyari Laguna, pwede na kayong agad kumita dyan ng 1,000. Meron na kayong 1,000 pesos. Kumbaga yun na yung kita nyo sa isang renta one day. Then kapag ang maganda dito, flexi yung price natin. Pag naglagay ako ng presyo sa GC, pwede nyong tubuan pa. Kunyari 7K lang yung Laguna, then kayo bahala kung gusto nyo gawing 9K.
Pag ginawa nyo 9K, sa inyo na yung excess nun na tubo. Meron ka ng 1,000 sa car rental natin, meron ka pang tubo sa mismong sayo. Kaya yung commission mo na 1K, malinis na yon. Tapos pwede ka pang pagpatong. Then, ang pwede naman natin kitain sa mga one way lang, ganyan. Kasi sa one way natin, medyo mababa lang ang bigayan namin yan. Sa airport, yan. Nasa 1.5 lang kasi ang one way namin ng ganyan eh. Meron din tayong, kung ito muna tayo kung airport lang yung mga ganyan sa Metro Manila, one way natin is 1.5. Meron lang kayong mga 300 pesos o 500 pesos, depende sa lugar. Then, kapag ka outside Metro Manila naman, ang one way natin, pumapatak siya ng 3,000 to 500, 3,500 to 4,500. Depende kung i-all in ang pasahero o all out. Nandun din niya sa GC, pwede rin kayo magtanong sa akin kung ano. Doon naman sa mga one way na yun, nasa 500 lang ang pwede niyong i-commission. Hindi katulad sa isang araw na Arkela, balikan, 1,000 na agad. Then, ang kagandaan dito kung pag 2 days yung client, another 1K yun. Halimbawa, 7K yung Arkela na ito na may 1,000 ka ng komisyon. Then nag-extend sila ng another day. Magkakaroon ka ulit ng another 1,000. Basta another 1,000 sa kada araw. Kung 3 days yan, edi isang Arkela 3 days, 3,000 ang pwede mong kitain. Ganun lang. Then, kung magaling kang pwede ka pa magkaroon ng extra income kung magaling kang mag-build ng tour. Halimbawa, gusto mong makagala sa Baguio. Ganyan. Then, i-divide mo kung magkano yung Baguio. Sabihin natin 10,000 ang Baguio, may 1,000 ka na sa 10,000. Then, kunyari, gusto mo na may kasama. Mag-aambagan kayo sa sasakyan. I-divide mo yun. Kung lima kayo, i-divide mo sa 5, tigta 2,000 kayo. Siyempre, hindi mo na isasama yung sarili mo. Kung 5 sila, hindi sila magambagan sa pamasahe para makalibre ka. Diba? Pwede ka rin magkaroon ng extra income doon. Halimbawa, kung van ang dadalhin, magbabagyo, van. 10K, i-divide mo yun sa kung 10 packs kayo, tigwa 1K. Ngayon, may sobra ka pa doon na kung 15 packs kayo, 10,000 lang yung Baguio. Then ang singil mo is 1K ang pamasahe, may sobra kang 5,000. May 1,000 ka na, may 5,000 ka pa doon sa commission mo ng sarili mo kasi sobra yun 10K lang naman ng per day. Siyempre, kung gusto mo sila singilin ng per tao, magkakaroon ka pa ng another income. Pwede ka pang sumama, pwede ka pang makagala. Diba? Yun, ina-allowed namin yun. Pwede yun. Then, kung ang Arkela natin is mga van, need natin mag-down payment. Kasi ang mga van natin is partnership ko yan. Di katulad ng mga 7-seaters natin pababa, is kaya kong i-handle kahit walang down payment. Pero mas maganda kung kaya nyong ipag-down yung mga kakilala nyo, pwede nyo pag-downin. Pero minsan kasi pag hindi natin kakilala, mahirapan sila magtiwala sa atin. Para mas maniwala sila na kahit wala silang down, at least tuloy. Kaya ang scheduling natin dyan, 3 days after ng Arkela para mapaghandaan. Kasi hindi natin alam kung available yung mga units natin, mamaya may kasabay. Kaya dapat mas advance. Kung pwede rin naman kayo magpa-schedule sa mga clients nyo, kung may mag-schedule sila, pwede, mas maganda. Then kung biglaan naman, pwede naman kayong magsabi agad. Kung biglaan, kinabukasan agad. Pero di natin masabi yung presyo kasi biglaan. Mas sabihin nyo sa client nyo, mas maganda na na-advance ang booking para same price lang. Kasi minsan pagka biglaan, syempre nagtataas ang natin, ang prices natin. Kasi ASAP yun, ibig sabihin wala na silang choice kundi umarkila na lang sa inyo. Pero kung depende sa inyo, kung gusto nyo lagyan ng ASAP na presyo, depende sa inyo kung kaya nyong ibigay sa client nyo. Pero kung syempre gusto nyo lang naman kumita ng kahit papano, sideline lang naman, yun, pwede nyo ibigay yung presyo kahit same lang. Then yung mga marketing materials natin, nasa GC na lang din natin. Pwede kayong mag-edit, pwede kayong gumawa ng sarili nyong poster. Nasa inyo na yan kung paano nyo didiskartehan. Kasi dito sa business,
mindset ang pinapagana natin dito, yung utak natin kung gaano kalawak. Kung gusto natin ng makakuha agad tayo ng mga clients, siyempre magaling ka mag-edit, magaling kang gumawa ng paraan para magkaroon ka ng customer. Pero meron din naman tayong mga poster dyan ng ka-rental na pwede nyong gamitin. Palitan nyo lang yung contact details, pwede nyo yung ipang my day, ipang post. Pero mas maganda din minsan na kayo mismo gagawa. Lagay nyo yung mukha nyo, lagay nyo yung contact number nyo, gawa kayo ng page, gawa kayo ng logo nyo, pwede kayo mag-boost, pwede lahat. Kayong bahala na dumiskarte, basta kami, ang partnership nyo sa car rental business, hindi na kayo mahihirapan dahil pinadali lang natin to, no capital pa, di ba? Magkakaroon ka ng mga kadikit sa negosyo nang walang kapital, hindi ka man lang napagod makipagkausap sa mga, kasi itong mga sasakyan na to, manage ko na yan lahat eh. Kumbaga, kapag nagparentang isang client, kaya kong bigyan ng sasakyan. Yun ang mahirap, di ba? Kaya ito, pinadali na lang natin dahil kayo, maghahanap lang kayo ng client, sabihin nyo sa akin yung may magre-renta, schedule natin, magbibigay na kami ng sasakyan. Ganun lang kadali. Depende rin minsan sa kliyente natin kung anong gustong sasakyan. Siyempre, kung gusto na ng 7-seater, gusto, pagka ganyan, pwede nyo silang papiliin. Pwede rin naman tayo ang magbigay kung di sila pipili. Ako na mismo magbibigay kung ano yung available. Yun naman ang napakadali lang naman ng sa rental business. Basta consistent ka mag-post. Kasi dito sa business, hindi pwede yung hype ka ngayon tapos bukas hindi na. Kasi ang tao, titignan nila kung talagang legit yung negosyo na pinapasok mo. Kasi paano sila maniniwala kung isang beses ka lang nila nakikita kada linggo? Dapat araw-arawin mo kasi kada kita nila ng sa'yo, consistent ka dun sa business na ino-offer mo. Mako-curious yung mga yan, magtatanong yung mga yan, magkano, ganyan. Siyempre yung iba dyan, pag nag-chat sa inyo, hindi naman yan agad customer natin, nagtatanong lang din yan. May iba dyan na nagkukumpara sa iba. Hindi talaga maiwasan yun, pero tanggapin nyo yan kasi ganyan talaga sa business. Hindi lahat ng tao magiging pera natin. Kaya tsaga-tsaga lang, ang baon lang din kasi dito sa business natin, dapat mapasensya ka. Yan ang kauna-unahan, then dapat nakakaintindi ka ng mga tao na hindi kausap, ganyan. 'Di ba? Kaya dito ang pinaka target natin dito yung mga talagang magagandang client, yung mga sureball na client. At pagka maganda dito, kapag naging client nyo na sila, sureball yan, may repeat yan. Uulit at uulit yan sa inyo. Kaya yun ang kinukuha natin dyan, yung mga repeat na clients natin na laging nag-aarkila. Siyempre, season din ng arkila. Iba-iba naman kasi tayo ng kakilala. Yung iba, kailangan ngayon. Yung iba, kailangan ng bakasyon. Pasko. Yan, mga events na minsan, pagtagulan, siyempre, hindi natin alam yan. Pero, the more na nagpo-post ka araw-araw, may kliyente talaga dyan na nangangailangan ng sasakyan. Kaya imposibleng wala ni isa ang makuha kayong customer at di kayo kumita. Kaya dito sa car rental, pwede ka kumita dito ng 1,000 to 20,000 depende sa sipag mo. Siyempre, kung di ka masipag, ano nga asahan mo? 'Di ba? Yung masipag nga nagkakapera kasi nga sinipagan. Pero kung ikaw tatamad-tamad ka, hindi mo asahan na magkakaroon ka ng pera. Kasi nga, the more na kung anong ginagawa mo ngayon, anong grind mo ngayon, yan yung magiging balik sa'yo pagdating ng araw. Kaya, yun lang ang ating pag-uusapan. Kung may tanong pa kayo, i-chat nyo lang ako dito. Ito ang Facebook ko. Yan, nag-iisa lang. Wala namang kapangalan. Abraham Zoe Achico. Doon din naman ang number ko sa GC. Tapos kung bago ka pa lang, napanood mo to, tapos hindi ka pa kasali sa GC, pwede ka magpa-add. I-chat mo lang ako. Yun lang. And maraming salamat sa pakikinig. Kaya kung ngayon gusto mo nang kumita, simulan mo na mag-post ngayon. Thank you and God bless.